tinutukoy kasi dito, divine pastor. Iisa lamang ang divine pastor. Ano po? Ang Diyos yun. Awit 23, verse 1. Tingnan ninyo ha. Awit 23, verse 1. Divine pastor ang tinutukoy. Pero pag human pastor, marami. Kaya hindi human pastor ito eh. Kaya tinanong ko siya kanina doon sa appointment, hindi naman nilatag. So, nirerespeto naman natin yun. Okay. So, Psalms 23, 1. Sabi po dito, ang Panginoon ay aking pastor at hindi ako mangangailangan. See? Anong sabi po dito ni David? No, anong sabi ni David? The Lord is my shepherd, I shall not want. Okay? He maketh me to lay down in the green pastures. He leadeth me beside the still of waters. Ano bang waters? Personification. Kasi tandaan po natin, ang divine pastor, yan lamang ang magbibigay ng buhay. Yan lamang magbibigay ng kapayapaan. Intindihan ba natin? At sino yung nagbibigay ng kapayapaan sa Isiya no Bisae? Si Kristo. Prinsipe ng kapayapaan. Sino naman ngayon? Sino naman ngayon yung pastor na tinutukoy sa Juan 10:16? Ito sabi nagbibigay ng buhay. Balikan natin Juan 10:16. Na tinututulan ni Brother Robin. Simulan natin sa 11. Sabi niya, sa talata, ako ang mabuting pastor, ibinigay ng mabuting pastor ang ibinigay ng pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Sino nag-claim mismo? Si Kristo. Kaya challenge ko kay Bro Ruben, bigyan mo po ako ng talata sa Biblia na sinabi ni Ginong Felix Manalo, ako ang mabuting pastor at kaya kong ibigay ang aking buhay para po sa sentral, sa iglesia. Sinisiguro ko walang talatang ganun eh. O ngayon, tandaan po natin, kaya kong ibigay ang aking buhay. Sino ngayon binigyan niya ng buhay? Yung pastor na tinutukoy po dito na divine pastor. Ang Panginoong Hesukristo po. Ituloy na natin. Bilis Kapatid na Dino, wala na pong time. Timer tsaka timer. Yan, okay. Salamat sa pahayag mo sa rebuttal, no? So dadako na tayo sa cross-examination ni kapatid Robin sa rebuttal ni kapatid na Dino. So mag-start yung time ni pabalik sa 25, pabalik sa 25 yung sa tanong. Yan. So mag-start yung time ni kapatid na Robin pagka nagsimula siya magtanong. 7 minutes pa rin yung tanungan. Sige. Unang tanong, ginamit mo sa 1:16 ang divine pastor. Anong version ng Biblia sa 1:16 divine pastor? Tingnan po natin sa Tyers Lexicon po, makikita Bro Robin. Pwede mo bang maipakita yung Tyers Lexicon na binanggit divine pastor? Yes or no? Yes po, pwede po natin maipakita, Brother Sige, Robin. post the time. Pakita natin. Post the time. Hindi. Running time po yan. Bakit ipopost ang time? For what reason? Ang moderator, sumasagot ako. Bakit ipopost time? Sumasagot ako eh. Ano bang hatol ng ating moderator? Mag-ruling ang moderator. Mag-object ka kung may ano ka, kapatid. Ang objection ko, Sige, moderator, objection sumasagot muna naman ako. Nauna si Dino. Sige, kapatid na Dino, ano objection mo? Sumasagot pa naman ako, moderator. Bakit tinututulan po? May counter objection ka, kapatid na Robin? Oo, sabi ko, anong salin? Anong salin? Ang Tyler's Lexicon ba salin o translation ng Biblia? Yes or no? Boss po. Kaya nga po, post lang muna na-translate time, no? kasi ni Salin. So ruling ko sa ano, no? Papost mo na ng time sa ano sa. Ang ruling ko diyan, since ang panahon ngayon ni Robin ay magtanong, so yung pagre-request na magpakita ay hindi po nabibilang doon sa ano, sa time niya. Okay. So mag-next question na lang kung ayaw sa sagot ni kapatid na Dino. Yun yung ruling ko. Sunod na tanong, Pastor Dino Diaz. Tumututol ba ang Iglesia ni Cristo
na si Kristo ang kinikilala naming dakilang pastor? Yes or no? Tutol o hindi kami tutol? Ang sagot ko po ay yes po, according po sa posisyon mo na ikaw, Brother Robin, ay negative. At ikaw po, Iglesia ni Cristo, at ang posisyon mo ay negative sa paksang papatunayan ko na si Kristo ang pastor sa John 10:16. Maliban na kung sinabi mong hindi ka na tumututol, tama na ako, tama ka din. Okay, sunod na tanong. Sa Ezekiel, nang isinulat ang Ezekiel, nandyan na ba ang Kristo o wala pa? Meron na pong Kristo sa Old Testament. Dito pa lang po mababasa po natin dito sa The Living Bible. No? Mababasa na po natin sa Old Testament, bro. Okay. Sunod na tanong. Sabi mo sa Old Testament ay mayroon ng Kristo. Anong salin ng Biblia na hindi paraphrase na mayroon ng Kristo sa Old Testament? Sa makatwid, kailangan ko ng talata ng Old Testament na may pangalang Kristo. Okay. Mababasa po natin dyan. No, sa Greek kasi tinatawag siya na sa Hebrew. Objection, o sa Old moderator. Testament. Ayan na objection na Robin. Unahin naman niya yung talata para naman sa masarap ang pag-uusap. Ang sabi niya, meron ng Kristo sa Old Testament. Malinaw po yung narinig naman natin eh. Anong talata sa Old Testament version ng Biblia na hindi paraphrase na nakalagay word for word Christus sa Greek o Kristo sa Tagalog, Christ sa English, Old Testament? Antayin natin. Kapatid na Dino, may Ang counter-objection Ang ka? counter-objection ko, moderator, ang dami Okay, niyang sige. request. Sumasagot naman po ako ayon po sa aking Talata, sagot na Mr. binabasa niya lang po, Moderator. Okay, so ruling ko dito, no, since hindi naman siya categorical, so kung may bigay man si Pastor Dino or wala, yun yung sagot niya. May maibigay o wala, talata hinahanap ko? Bro Robin, hindi categorical yung tanong mo eh. Pasensya na. Ang paghingi ba ng talata hindi bahagi ng categorical? Ang tanong ko ay prutas, ang sagot ay bagay? Kapatid na Robin, no, hindi bahagi ng categorical ang pagre-request ng talata. Dapat ang tinanong mo kung naghihingi ka ng categorical, anong meron bang talata? Meron o wala? Doon ka lang makakapag ng talata. Sige, kung hindi mo gusto yung sagot ni kapatid na Dino, pwede ka namang next question, kapatid. Anong talata sa lumang tipan mula Eksodo hanggang Malakyas na maibibigay mo na ang nakalagay ay Kristo, na ang sabi mo kanina may Kristo sa matandang tipan? Anong talata, Mr. Moderator? Talata. Ba't ako tinatanong mo? Si Pastor Dino. Si Pastor Dino kalaban mo, ba't ako? Bro Pa-assist Dino, nga. ano ka ba? Okay, sige. Paulit mo na i-direct mo sa akin. Okay. Okay. Pastor Dino Diaz, narinig naming lahat na sinabi mo ang Kristo ay nasa Old Testament na. Mula Genesis hanggang Malakyas na bahagi ng matandang tipan. Anong talata ang maibibigay mo na naroon ang pangalang Christ sa Ingles, Kristo sa Greek, at Kristo sa Tagalog? Isa-isa lang, bro. Ang dami naman tanong yung tatlo na yung moderator, May objection ka ba? Mag-object ka nga. Objection ko, isa-isa lang. Ba't ang daming doon? Isa-isahin natin sa batay sa request. Anong talata sa Greek sa matandang tipan na mula Genesis hanggang Malakyas ay nakalagay Kristo? Okay. Paano ako, kapatid na Dino? Apo. So, rolling ng moderator dito, pasagot na lang yung tanong. Okay. Ito po ang ating sagot. Mababasa letra por letra English. No, sa Roth. Dito na lang sa Roth chapter 4 verse 22. Amplified Bible. Ito na letra por letra, Brother Robin Obed of GC and GC of David, the ancestors of Jesus Christ. Letra por letra.
Ayan ba ating sagot? Yun na yon, Ruth? Yes. Okay, next question ha. Sunod na tanong. Pa-counter objection muna, Mr. Moderator. Okay, pa-pause the time muna. Timer, pause muna. So, anong counter objection mo, kapatid na Robin? Pansinin mo ha, ang sabi niya, isa-isahin ko yung tanong. Ang tinanong ko nung isa, Greek. Ikaw, Mr. Moderator, Greek ba yung isinagot niya? Yung sinagot niya, based sa kanya naman, no? Since hindi naman yung Greek, pero hindi naman siya Amen. categorical. Okay na, kapatid next na question. Kasi moderator, ang Old Testament tanong niya sa akin Greek. Robin. Ano ba naman yan? Okay na, salamat. Okay, sunod na tanong. Dito sa Juan 16 na ating Sige, bro. pinag-uusapan, mayroon pa akong ibang mga tupa. Sila ay wala sa kawan na naririto. Mm. Alin yung kawan na noon ay wala pa sa kawang naririto na tinutukoy ni Kristo? So, wala pong kawan noon, kundi sabi po ni Kristo, mayroon akong ibang tupa na wala sa kawan dito. Yung kawan niya, yung nasa pagmamayari o kustodiya ni Kristo dyan. Wala pong ibang kawan. Uulitin ko yung tanong, baka nagkamali ka lang ha. Dito sa mayroon pa akong ibang mga tupa, wala sa kawang naririto. Ibig ba sabihin wala pang kawan si Kristo noon? Yes or no? Yes, wala siyang ibang kawan maliban dyan sa kustodiyan niyang kawan. Wala siyang ibang kawan. Kundi sabi Batay kasi dito, brother, tapusin mo ako. Yan 10:16, bro. Sabi niya, in other sheep I have which are not of this fold. Then also I must bring, and these shall hear my voice, and there shall be one fold, no? And one shepherd. So ito ang tinutukoy, hindi yung dati, ibang kawan wala. Next Sunod na question. tanong, sinulat ko pa, ang sabi mo, ang kahulugan ng kawan ay katawan ni Kristo. Binanggit Ayon- mo yon kanina. Yeah. Yes or no? Yes, sa ibang talata. Kasi itong kawan na ito, tumutukoy po ito sa iglesia. At ito po, binigyan po ng buhay na walang hanggan. Kaligtasan ang tinutukoy dito. Kung i-atras mo sa baba, Brother Robin. 10:9, tingnan mo sa 10:9, no? Kaligtasan, ha? I am the door, no? By me, if any man enter in, shall be saved. So ano yung kawan na yan? Katawan ni Kristo. 1 Corinthians 10, 18. Okay, next question. Next question. Ang pinag-uusapan natin sa 1:16 ay pastor ang Panginoong Kristo. May pagpapastol ba pag walang kawan? Meron o wala? Meron. Kahit walang kawan. Kasi si David kasi wala naman siyang iglesia. Pero nagpapastol si David. Pero ang tinutukoy kasi dyan, divine pastol, Brother Ruben. Di ba si David ay bantay tupa naman before. Even ang Old Testament, si Cain at si Abel, may iglesia na ba noon? Mali ka. Kaya, kasi ang tinutukoy dyan, iglesia. Hindi literal na kawan mismo. Kasi Sunod mga na tanong. mananampalataya ang tinutukoy. Dahil ikaw ay isang pastor ng Baptist na ang sabi mo ay si Kristo ay pastor na wala pang kawan na pinapastulan. Tama ba ang sagot mo? Yes or no? Unloaded question. Wala po aking sagot dyan. Bakit? Objection, Kasi wala pa akong moderator. sinabi na hindi siya Objection, nagpapastor. moderator. Okay, ano objection mo, kapatid na Robin? Malinaw po ang sagot niya. Wala daw kawan sa 16 na katawan ni Kristo at wala daw kawan na pinapastoran si Kristo. Kaya ang tanong ko, siya bilang pastor, yun bang kanyang stand doon sa kawan? Si Kristo ay nagpapastor sa walang kawan? Yes or no? Counter objection. May counter objection ka, kapatid? Opo. Ang tawag ng moderator ay strawman fallacy. Wala po akong sinabing walang kawan dyan sa 16. Ang sabi ko, yung kawan na tinutukoy, ang katawan. Sabi ko, yung kawan dyan, yan ang katawan. Wala akong sinabi na walang kawan dyan. Fold nga, binanggit yung nga sa English. Ano ka ba? Kaya po ay strawman fallacy. Wala akong sinabing ganon. Kaya next question tayo. Okay, mag-decide yung moderator, no? Since narinig ko din yung sagot ni kapatid na Dino, agree ako sa kanya na strawman fallacy yung tanong. So next question na, kapatid Robin. Next question.
batay sa talata na sinasabi mo na ang kawan ay katawan ni Kristo. Sabi mo, wala sa kawang naririto. Okay? Ibig ba sabihin, walang katawan si Kristo na pinangungunahan niya ang kawan? Wala o meron? Meron na. Yung katawan niya sinasabi, yung fold na nga nasa kustodiya niya. Mali nga pagkaunawa mo eh. Pagkaunawa mo kasi, kawan ni Felix Manalo yan, pero hindi gayon. So, yung wala pa sa kawan, dadalhin mismo ni Kristo na Diyos doon sa kanyang katawan. Na yun niya ang kawan. Yan yung nakalagay dyan. Next question tayo. Next question. Sabi mo kanina, wala yung kawan. Sabi mo naman ngayon, meron ng kawan. Alin ang mali mong sagot sa dalawang isinagot mo? Categorical. Strawman fallacy ulit, objection mo na. Yes, kapatid Dino, ano objection mo? Apo, wala pa akong sinabi kanina na walang kawan. Ang sabi ko, yung tupa ay wala pa sa kawan. Pero may kawan na. Yung katawan nga ni Kristo ng una at kailangan dalhin sila ni Kristo mismo at ilagay doon sa kanyang kawan. Ang sabi ko, wala akong sinabi na walang kawan. At may nagkaroon ng kawan. Wala pa akong sinabing gayon. Okay, may Sunod na ka, tanong. Robin? Wala kang Sunod na counter. tanong. Last Okay, question. next question. Kailan isinulat ang Juan 10:16 batay sa iyong pagkaunawa na ang sabi mo ay wala pang kawan? Kailan isinulat? Okay na, wala pa strawman ulit. Wala pa akong sinabing walang kawan. Kundi sa pagkakaalam po, lalo ng mga scholar ay unang siglo, tapos na po yan. Naisulat yan unang siglo. Okay? Salamat ng marami po sa inyo. Okay. So nakita nyo po ang isang nagpapakilala na katunggaliko na pastor. Madali pong binabago po ang kanyang paraan ng pagsagot. Malinaw naman po, viewerista, pengi po kami ng kopya rito. Malinaw na malinaw ang kanyang sagot. Kaya nga sinusundan ko ng aking mga pagtatanong upang malaman natin yung kabuuan ng pagkaunawa ng isang tinatawag na Pastor Dino Diaz. Nagtanong ako doon sa Old Testament sa Greek dahil sinasabi niya na kanina niyang binanggit ay mayroong Greek. Doon ko siya sinundan. Pero hindi sapagkat sinabi ko sa Greek sa Old Testament ay naisulat ang Old Testament sa Greek. Sana malinaw po yun sa kinauukulan. Napansin po ninyo, nung tinanong ko sa kanya, yung Greek na Kristo, yung Christ na English, yung Kristo na Tagalog, ano sabi niya? Ang dami namang tanong, loaded question. Hindi po loaded question yun. Kung mamimili siya doon sa tatlo dahil siya ay may desisyong nakasulat talaga ang Kristo sa Old Testament, maninindigan siyang meron. Alam nyo kung saan binasa? Mula Genesis hanggang Malakyas? Sa root. O, kayo na po ang humusga bilang pastor na aking katunggali ngayon. Bueno, alamin po natin yung ating topic para alam nyo ang stand ng Iglesia ni Cristo. Para itong ating katunggali, hindi naggawa ng paksa na hindi alam yung tamang pagkaunawa. Tutol ba kami ang Panginoong Hesukristo ay dakilang pastor o poymen? Hindi kami tutol doon. Kagaya po, halimbawa ni Pastor Dino Diaz, ang pastor ay tagapangalaga. Kaya nga nung pinakita ko sa kanya yung Ezekiel na meron na bang Kristo doon, sumagot siya, yes, meron ng Kristo. Sana naman nagpakita ang isang pastor dahil alam natin kapag ka pastor may kaalaman yan sa Biblia. Nakita nyo na ba kung paano magkadurog-durog yung paraan ng paghahabi-habi niya ng kanyang mga pagsagot? Hindi ba? Kaya pinakita ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya, yung pasugo ba na opisyal, may ipapakita ka ba? Nagpakita cellphone. Yun bang video na INCTV na opisyal stand namin, di namin kinikilalang dakilang pastor si Kristo? Wala ring naipakita. Kaya yan ang gusto kong ipayo sa pastor na ito ng Baptist. Sana kapag ka po nagpapaksa siya, tatanungin niya muna yung stand nung kanyang kakalabanin nang sa gayon,
yung kanyang pagiging pastor, hindi naman nagiging mababa ang pagtingin kung ikukumpara sa karaniwang miyembro ng ibang religion. Mayroon akong ibang mga tupa. Sila ay wala pa sa kawan na naririto. Wala pa sa kawan sapagkat may nauna na. Yan yung lahing Hudyo at lahing Hintil. Kailangan ko din silang pangunahan. Of course, ang Panginoong Hesukristo rin ang dakilang pastor na mangunguna sa kanila sa paggabay ng isang pastor na mag-aalaga ng ibang kawan ni Kristo. Sa paanong paraan? Yung makikinig kay Kristo, dapat makinig kanino? Sa kanyang sinugo. Ano po ang batayang talata? Sinabi ni Jesus sa mga sinugo niya, ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Kaya hindi po imposible na magkaroon ng pastor na mangangalaga sa kawan ni Kristo. Kaya kita nyo, kapag wala pong matinong pastor, kalat-kalat, yung aral pamali-mali, kontra-kontra ang nagiging aral. Hindi po kami tumututol. Ang Panginoong Hesukristo ay dakilang pastor. Pero kung mayroon mang ibang pinagtiwalaang mga laga ng kanyang kawan, Mr. Pastor Dino, pastor din po ang tawag doon. Hindi tayo nagkakaunawaan doon sa terminong pastor pagdating sa 1 Gis 16. Kaya nga may pagsusugo na naganap kung saan tinig ni Kristo yung ituturo ng sugo. Kaya nga ang mga apostol, pastol din eh. Nangangalaga sila ng kawan sa sintidong ang tungkulin ay pangangalaga. Kaya kung mayroon mang mababanggit sa 1 Gis 16 na magkakaroon ng isang kawan at isang pastol, yung isang pastol dito, yun ang uutusan ni Kristo na ang kanyang tinig na kanyang ituturo sa pamamagitan ng sugo, pastol din ang tawag Dino. Hindi mo ba napansin? Kanina pa ako tawag sa iyo ng tawag ng pastol, pastor. So ang ibig ba sabihin, ang pagiging pastor mo, pinalitan mo si Kristo bilang dakilang sugo? Hindi. Mali lang ang pagkaunawa mo sa paggamit ng konteksto ng 1 Gis 16. Hindi po mas mataas ang kapatid na Felix Manalo sa ating Panginoong Hesukristo. Kailanman hindi. Kailanman hindi mapapalitan ang dakilang sugo na si Kristo ng kahit sino mang tao na yan ay kinikilala namin sa loob ng iglesia ni Kristo. Kaya nga, ang aming relihiyon, iglesia ni Kristo. Dahil ang mga ngalaga na dapat naming sundin ang Panginoong Hesukristo sa papatnubay ng Diyos kay Kristo at kay Kristo mula sa mga leader na mga ngalaga sa kanyang iglesia. Pastor din ang tawag diyan. Ano ang katunayan? Binanggit na natin yung Efeso 4:11 at pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, at ang iba'y ipangilista, at ang iba'y pastor, at mga guro. Ibig mo ba sabihin mali pa rin yung Okay. pastor dito? Natapos na yung time, kapatid na Robin. No? Salamat sa pahayag mo sa ribatan. So, dadako na tayo sa cross-examination kapatid na Dino. So, moderator, rin saan ka pa ba moderator? Ay, timer pala, sorry. Timer, ayan. So, magsisimula yung oras mo, kapatid na Dino, pagka nagsimula ka magsalita. Okay, una kong tanong sa iyo, Brother Robin, kung ang pastor na ginamit diyan ang Greek ay poimen, ano naman po ang Greek word ng salitang Felix Manalo? Wala. Objection, moderator? Okay, ano objection mo, kapatid na Dino? Ang tanong ko, moderator, ano? So pag sinabing ano, naghihingi po ako ng Greek word ng Felix Manalo. Okay, so, Out of the magro-rolling topic na po, ako, no? hindi ko po sasagutin. Magro-rolling na ako, kapatid na Dino, no? Since
yung tanong mo naman at sinagot niya na wala, tanggapin, hindi naman siya categorical kapatid na Dino. So tanggapin mo man Okay. o hindi yung Sige sagot, lang. yun na talaga yun. Sige, mag-next question ka na lang. Okay, binanggit mo kanina sa presentation mo ng Felix Manalo, yung pastor nyo dyan, na tinutukoy sa John 10:16, at narinig ng mga nakikinig. Alam mo ba ang Greek word ng salitang Felix Manalo, Brother Robin? Kung alam mo, pakisabi. Next question, please. Next question. Okay, so next question. Tama ba ang sinabi mo kanina na ang tinutukoy na bukod tanging pastor dyan sa John 16 ay ang Panginoong Hesus Kristo? Tama ba yung sagot mo na yun kanina, bro? Yes or no? Tama naman, bro eh. Pero tandaan mo, may ibang pastor ang tawag sa ibibigay ng Panginoong Hesukristo maging sa iba pang mga pastor na mangangalaga din sa tupa ni Kristo. Kay Kristo rin yun eh. Pag sinabi pa, sabi mo ba tama na si Kristo po ang bukod tanging pastor dyan? Sa pagkakaunawa mo, Brother Robin, at sa pagturo sa inyo ng mga ministro nyo, pag sinabing bukod tangi, marami o nag-iisa lang? Nag-iisa lang si Kristo na dakilang pastor. Pero dito sa 1 Gis 16 na pinapakita ko sa iyo, yung isang pastor dito, yan ay kinikilala at sinasampalatayanan namin tumutukoy sa pangangalaga ng kapatid na Felix Manalo sa kawan o iglesia ni Kristo. Sabi mo, tanggap mo na ang bukod tangi ay isa lang at nag-iisang pastor ang tinutukoy. Sa tanong ko sa iyo, sa John 10:16, sino yung nag-iisa na sinasabi mo na nagbukod tangi, nagbubukod tangi? Si Kristo ba yan o hindi si Kristo? Si Kristo ang bukod tanging dakilang pastor. Pero nang iiwan ni Kristo ang kawan sa ibang kanyang mga tupa, gagamit ng sugo na pastor na mangangalaga din ng kanyang kawan. Iba ang pagkapastor ng kapatid na Felix Manalo sa pagkadakilang pastor ng Panginoong Hesukristo. Okay, binanggit mo po yung Felix Manalo dyan, susundan kita. Ano ang Greek word ng Felix Manalo? Next question. Next question. Ano na, binanggit mo rin ang sugo. Ano ang Greek word ng salitang sugo? Malak is Hebrew. Greek po. Angelos. Hindi ko sure. Angelos. So tanggap mo ba na angelos ay angel yan at hindi sugo? Tanggap mo ba yon? Yes or no? Tanggap natin ang angelos ay anghel. Tungkulin ang tinutukoy kapag ikinakapit kay kapatid na Felix Manalo, hindi yung pagiging espiritu sa likas na kalagayan. Kaya tama ang aming tindig, tagapangalaga, si kapatid na Felix Manalo sa kawan o iglesia ni Kristo. Okay. Kung ang Greek word ng salitang anghel ay angelos, ano naman ang Greek word ng salitang sugo? Messenger, angelos, iisa lang yun, kuya. Greek word messenger Angelos. ng sugo? Sugo, angelos. Pwede ba pakita sa screen? Ang sugo ay angelos? Next question. Next question. Okay. So, next question. Sabi mo, yun bang pastor dito na nabukod tangi, no, na nagbibigay buhay sa John 10:16? Si Kristo ba yung iisang pastor na yan? Yes or no? Oo, ang dakilang nag-iisang pastor na bukod tangi ay si Kristo. Ngunit sa ibang tupa ni Kristo na makikinig sa kanyang tinig, may pastor na mangangalaga sa iglesia ni Kristo sa katauhan ng kapatid na Felix Manalo. Paulit-ulit lang yan, Pastor Dino? Okay. So sabi ni Kristo, no, magkaroon ng isang pastol ang kawan na ito. Tanong ko sa iyo, saan yung kawan na tinutukoy ni Kristo diyan? Sa Jerusalem o sa Pilipinas? Sa bansang Pilipinas, sapagkat kapag lalaliman natin ang konteksto, malayong dako, dulong silangan, sa silanganan, yan ay ang bansang Pilipinas na ang pangalan din, tulad ng itinayo ni Kristo sa Jerusalem, Iglesia ni Kristo, doon kami kabahagi, Iglesia ni Kristo sa bansang Pilipinas. Sabi mo, ang tinutukoy diyan na kawan
ay Pilipinas. So, susundan kita dyan, bro. Ano ang Greek word ng salitang Pilipinas? Pilipinas, Greek word. Next question. Next question na naman. Okay, sunod na tanong po ay ganito. May nabasa ka ba sa Biblia, litra por litra, Pilipinas? Wala, pero meron tayong mababasa na ang katuparan nito ay mga pulo ng dagat. Silanganan, sikatan ng araw, na kung titignan natin sa kasaysayan, napakaraming reference, Far East, tumutukoy sa bansang Pilipinas. Okay. Kung ang sukatan po, ayon sa location, ang sentro ay Jerusalem, saan po ang Far East? Malayong silangan, bansang Pilipinas na kung saan may unang Kristiyano na mayroong iglesia ni Kristo na may pastor na mangangalaga sa katauhan ng kapatid na Felix Manalo na kung saan ang turo ni Kristo ay ang siyang turo na sinasampalatayanan ng iglesia ni Kristo. Dito po sa Ezekiel chapter 5 verse 5, sentro po yung location. May nabasa ka po ba diyang Pilipinas? Meron o wala? Wala nga, kaya nga Wala. sinasabi ko kahit anong talata pa, wala pong Pilipinas. Dahil yan, ang Pilipinas, ito lamang naman itong paglalakbay noon ni Magellan. Pero yung mga pulo ng dagat, sikatan ng araw, malayong silangan, batay sa kasaysayan, ay bansang Pilipinas. Okay, bansang Pilipinas. So sa makatuwid, tanggap mo na ngayon na wala sa Biblia yung Pilipinas na sinasabi mo na kawan, tanggap mo na ngayon yan. Tama yung sagot mo na yon, yes or no? Oo, kung ang tinutukoy mo ay word na for word na Pilipinas, wala. Pero kung ang katuparan ng bansang Pilipinas na kawan ni Kristo sa malayong silangan o Far East, sikatan ng araw, mga pulo ng dagat, iglesia ni Kristo yon sa bansang Pilipinas. Yan. Maraming salamat, no? At natapos na po ang cross-examination ni kapatid na Dino. So dadako na po tayo sa conclusion. So I think mauuna yata yung negative sa conclusion. Tama ba? Negative ba mauuna? Yes. Ayos kakaiba yan, Johan Sige, mauna yung negative. Pwede naman ako mauna. Talagang ikaw ang una, affirmative Sige, ka. sige ako na. Pino-confirm ko nga. O sige, si Pastor Dino sige. pala. Ilan ba? 5 minutes tayo Okay. 5 minutes. So ayun, malinaw mga kaibigan, kung ang Greek word ng salitang, ito yung nagiging palso sa sagot ni Brother Ruben, kung ang Greek word ng angel ay agilos, ano naman po ang Greek word ng salitang sugo? Anong sagot ni Brother Ruben? Agilos din daw. Patay tayo dyan, Bro Ruben. Ang tamang Greek word po dito ay apostilo. Ibig sabihin ng sugo, to send. Apostilo. Yan po yung tamang Greek word niya, Brother Ruben. At tinanong pa natin, so tama ba yung sagot mo na walang nakalagay na Pilipinas dyan, nakawan sa Bible? Tama bang sagot mo? Yes or no? Yes, tama daw. Pero sinabi niya kanina na ang kawan daw po ni Kristo sa Pilipinas. So ibig sabihin, yung taga Jerusalem, dadalhin ni Kristo sa Pilipinas para doon po sila magkaroon ng isang kawan. Patay tayo dyan, baliktad tingnan niyo po natin ang Bible, ang takbo po ng mission. Dito po sa Matthew chapter 28, 18 to 19. Ano pong sabi? And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ano pang prinsipyo sa gawa? Tingnan ninyo kung pupunta sila sa Pilipinas, tingnan ninyo. Acts chapter 2. Tingnan nyo Ang sabi po dito, at sa kanila may napakitang mga dilang kawangis ng apoy sa 3 na tayo para mabilis. Na nakabahagi dumapos isa't isa sa kanila
At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang nagsalita ng iba't ibang mga wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu sa kanilang salitain. May mga nagsisitahan, ito na may mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking reliyoso, buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Yan Ah. At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkakatipon ang karamihan at nangagmaang sapagkat ang kanila'y narinig ang bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. Saan daw po sila? Dumayo po sa Jerusalem. Alin? Ang bawat bansa. Saan daw po? Sa Jerusalem. Hindi pupuntang Pilipinas. Wala kang mababasa sa record ng mga Israelita. Ang mga taga Jerusalem ay pumuntang Pilipinas at magkaroon ng isang kawan. Ang nababasa po natin, pumunta po ang bawat bansa sa Jerusalem. Nagsitahan sa Jerusalem at nangakinig ng aral, Brother Robin, nagkaroon ng pagkakaisa. Mali yung pagkaunawa. No? So ngayon, ang tamang pagkaunawa sa Bible, Diyos mismo, yung pastor na tinutukoy doon, at maglalagay sa iglesia. At yun ang Panginoong Hesukristo na inamin po ni Brother Robin na bukod tanging pastor. Sinabing bukod tanging, singular, iisang pastor at tanggap niya na si Kristo. At yung pastor na bukod tanging na yun, ay nagbibigay daw po ng buhay yun. So tanggap po bang si Kristo ay siyang nagbibigay buhay? Yes, tanggap naman ni Brother Robin. So, bigyan niyo po ng kopya si Bro Robin para ma-review niya po yung kanyang tanungan at sagot. Napunta po kanina sa tanong niya sa akin, may mababasa ba tayong Greek sa Old Testament? Sinabi niya po naman sa akin, ano daw sa Greek ang Old Testament, ang Kristo sa Old Testament? Ha? Greek sa Old Testament. Okay, sana sinabi mo LLX. Pero, ang sabi ko, may mababasa din sa Greek na Jesus Christ. Bakit ano ba sa Greek? Ibasa natin ang New Testament. Yun lang ang matindi. Nabasahan ho natin ang Jesus Christ, litra por litra sa Old Testament. Sunog po yung challenge sa atin ni Brother Robin. Dito po, sa Amplified Bible, Ross, chapter 4, verse 22, Obed of GC, and GC of David, the ancestors of Jesus Christ. Letra por letra, Haggai chapter 2 verse 21, ang nakalagay po, Jesus Christ. Letra por letra. Tapos na po ang time ni sa conclusion ni kapatid Dino. So pupunta na po tayo sa kay kapatid na Robin. Timer, diyan ka pa ba? Yan. So magsisimula po yung time ni kapatid na Robin pagka nagsimula siya magsalita. Pakipalakihan ako. Pabig box si kapatid na Robin, pabig box. Diyan ka pa ba, viewista? Hindi ako moderator. Hindi ako mod sa live. Host, andyan ka pa ba, host? Parang wala yata si viewista. Viewista. Nakatulog. Nakatulog yata to si viewista eh. Hindi pa naman ako moderator. Ito, hindi ko talaga ma-modify. Okay, sige, okay lang. Kung talagang sige. wala. Para pare-parehas pang... Okay, ang suliranin po sa iba, pagka nagkaroon ng tinatawag na Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, tutol po agad ng tutol, lalo na po ang mga lumalaban sa Iglesia ni Cristo. Siguro turuan namin kayo ng tamang konsepto, bakit ang istan namin may Iglesia ni Cristo sa bansang Pilipinas. Mayroon akong ibang mga tupa, sila ay wala sa kawang naririto. Yung mga unang kawan, lahing Hudyo, lahing Hintil. Kailangan ko din silang pangunahan. So, ang Panginoong Hesukristo, ang dakilang pastor na mangunguna sa kawan, sa ibang kawan niya. Sila'y makikinig sa aking tinig at magkakaroon ng isang pastor. Kaya ang stand namin dito, may isa pang pastor
na isusugo ang Panginoong Hesukristo na mangangalaga sa kanyang kawan sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay aakyat sa langit. Alamin natin alin ba yung kawan na tinutukoy. Yan po ang Church of Christ sapagkat yung kawan ay flock. Sa wikang Ingles, to feed the Church of Christ. Alamin natin ano ba ang hinuhulaan doon sa bahaging ibang tupa ni Kristo. Yan yung sa inyo ang pangako, yan yung Hudyo na pinangakuan, at yung inyong mga anak, anak ng mga Hudyo sa pangangaral, at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin. Pansinin po ninyo, hindi pa tapos ang pagtawag na gagawin. Sino ba ang natawag na noon? Roma 9:24, lahing Hudyo, lahing Hintil. Kaya meron na talagang tupa na pinangungunahan bilang pastor ng ating Panginoong Hesukristo. Saang dako magmumula? O, basahin natin. Saang dako? Batay sa Isaiah 43:5, from the far east, malayong silangan. Word for word, may mababasa tayo, malayong silangan. Geographical center of the Far East, the Philippines. Hinahanapan po tayo ng wikang salitang Pilipinas. Subalit ang akala niya nakapuntos siya kung wala tayong masabing bansang Pilipinas. Ang nagsasabi ng ganyan ay mangmang pa sa Biblia at mangmang pa sa kasaysayan nito. At ano ang katunayan na mayroong ibang mga tupa ang Panginoong Hesukristo? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino mang sinusugo ko, ako ang tinatanggap. Ang hindi nila matanggap yung pagsusugo kay kapatid na Felix Manalo at pagdadala ng tunay na iglesia ni Kristo, tinitiyak natin hindi nila tanggap ang ating Panginoong Hesukristo. Ano katunayan na ang iglesia ni Kristong ito ay talagang nasa bansang Pilipinas? Sapagkat ang sabi, mula sa sikatan ng araw, darating na parang bugso ng tubig, makararating sa malayong kanluran. Hindi ba ang iglesia ni Kristo ay nagsimula sa Pilipinas nang unang inirehistro at ang ikalaway sa labas ng bansa sa Honolulu, Hawaii, sa California noong July 27, 1968? Kaya natitiyak po natin sa pagtatayo ni Kristo ng kanyang iglesia, iglesyang kay Kristo, iglesia ni Kristo. Ang lalo pong hindi nila matanggap ang patuloy po na pagbibigay ng tagumpay sa iglesyang pinangunahan ng kapatid na Felix Manalo. Sapagkat kung sa pagtatagumpay ng iglesyang ito pagdating sa aral, sa pangunguna, sa pakikipagkaisa, lahat ng patotoo mula sa Biblia ay natupad po kay kapatid na Felix Manalo. At isang bagay pa, ang Mateo 24:6 ay ang pagsiklap ng unang digmaan, siyang pagkakaroon ng iglesia ni Kristo. Ano ang kahalagahan ng pakikinig kapag may sugo sa isang iglesia? Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap, matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kaya kapag nakinig sa sugo, mayroong bahay na muling matatayo, isang taong matalino na matatayo ang bahay sa ibabaw ng bato. Kahit kailan, hindi nyo matitibag ang iglesia ni Kristo na itinayo ni Kristo sa ibabaw ng bato sapagkat meron kaming sugo na kinikilala sa loob ng iglesia ni Kristo. Sino tinutukoy rito na bato? Gawa 4:10, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, ang Kristo na may dala ng kaligtasan. Ang relihiyon namin, Iglesia ni Kristo. Ano halaga ng Iglesia ni Kristo? Magiging anak ng Diyos. Kaya kami ang Natapos tunay na na yung anak time. ng Diyos, hindi ang ibang iglesia. Ayun, tapos na po ang debate natin, no? So, di ko alam yung ruling dito. Ano ba, Viewrista? May winner ba? Or based sa voting? So, maraming salamat, no? Kapatid na Robin, tsaka kapatid na Dino sa magandang debate. Thank you, Brother Johan. Salamat, Bigyan mo na lang salamat. kami ng kopya in case may Ay, hawak kayo. naka-Viewrista yung kopya. Naka-record mamaya. Sige, Naka-record yan. pa-inform na lang sa kanya, bro, kasi hindi ko siya ma-chat eh. Sige, sige. You're restricted at account. Viewrista, sa voting ba tayo magbe-base ng winner?
Andiyan ka pa, Viewrista? Ayan. So, ako na lang magdi-decide, no? May So, voting ba press tayo? 1 para sa ano, kapatid na Robin, tapos press 2 naman kay kapatid Ilogay na tayo ano. yan. Marami siyang follower. Isa lang ako dito. Sige lang, sige lang. May ano tayo, may rules yata si Viewrista na ganun eh. So, 1 para kay kapatid na Robin, 2 naman kay kapatid na Dino. So, set mo yung ano timer sa ano. Wala pa ako. 1 1,000 minute na, lang, 1 minute para mabilis lang. 1 minute. Countdown mo na lang yung 1 minute. Tulog na. Yan. Logay tayo dito. Wala tayong follower. Sige lang yan. Rules yata ni Viewrista yung ano eh. Kailangan dapat may winner. Ano ba yun? Via voting kasi dito eh. Winner sa bote? Sa boto? Hindi sa argumento? Sa boto. Sa boto lang. Oo. Patay tao. Akala ko sa argumento. After nyan, ibabalik natin kung ano yung paksa sa debate para maklaro. Tapos, may mag-up daw. Magtanong ata. Di ako mapag-up, di ako moderator eh. Si Viewrista lang. Ayan, so ang nanalo sa debate, no? Umabot ng ano? Ay sa ano? Sa voting. Umabot ng 165 oh. Tumataas pa. So, salamat ulit sa sa voting mga lang, Johan. viewers sa voting. Oh. So, salamat mga sa mga viewers natin diyan sa comment section. Sa dami ng comment niyo diyan, no. Wala akong binabasa para hindi ako matawag na bias. So, salamat ulit sa kapatid na Robin at kapatid na Dino. So, ulitin ko yung paksa po ng ating dalawang magagaling na debater ay patutunayan ni Pastor Dino na sa 1 Gs 16 na ang mabuting pastol doon ay si Kristo at yun naman ay tututulan ni kapatid na Robin. So, based sa narinig ko at sa observation ko sa debate, medyo malabo yung stand kasi hindi naklaro yung tututulan ni kapatid na Robin. So hindi siya ng maayos na kung ano yung tututulan niya. Nag-agree kasi mabilisan kasi yung debate, parang impronto lang din. So yun lang. So salamat guys. Ulit ba, Pastor Joven? Tapos na eh. Ulit pa daw. Pagod na Tulog kami yata dito, si bro. yung kopya ng video. Ko na lang sa iyo Pastor Dino. Pagka na-chat ko na si Viewrista. Parang inaantok yata. Ipopost niya ata yun, no? Ipopost yan sa YouTube. Pwede mo rin tignan. Isend mo lang sa akin yung page niya, hindi ko alam. Ayan na yan bro sa board diyan sa gilid ng timer. Viewrista lata pa ng page niya. Ay may copy din siya pwede mo i-send sa kanila emoji yung record mo sa kanila. Sige, sa emoji. Naka-record din pala yung timer. Ayun si emoji, no? Di ko alam. Ayun si ka ba emoji? Hingin na rin emoji yan. Di ko alam eh. Di ko alam kung ayun siya hindi. O kahit link na lang i-send mo sa akin. Sige. Mag-out na din ako. Salamat ulit guys. Sinsya na Robin, medyo doon sa conclusion. Minsan kasi sa debate nauna yung negative, pero salamat sa pagtuwid. Una pala affirmative. Hindi ko rin alam kasi tradition din kasi sa ibang platform ang una negative. Nung sa mga atheist, una negative sa kanila eh. Kaya akala ko, kaya nga sabi ko I think. Sige, salamat. Out muna ako guys, salamat. Sige, baba na rin ako. Thank you so much guys. Brother Robin, thank you. At kay pahingin na rin ng link ng kung may post mo, brother ha. Sige, thank you.
Hindi na tayo makapag-update ng iba eh. Ay, nako, Real Talk. Pwede ka naman sa next. Yan lang, hanggang Real Talk ka lang naman. Thank you, thank you. Sabi niya kanina, may mababasa daw na Greek kuryo sa matandang tipan. Sinundan ko lang naman. Pero anyway, salamat ng marami sa inyo. Ang mahalaga ay kung ano ang stand ng Iglesia ni Cristo, na para bang tutol kasi tayo sa pagiging dakilang sugo, pagiging dakilang pastor ng Panginoong Kristo. Ayan. Maraming salamat po sa inyo at muli nating natitindigan ang tungkol sa aral sa Iglesia ni Cristo. Tutulan man nila ng tutulan, hindi nila matitibag ang matibay na aral na ating tinanggap mula po sa pagtuturo ng sugo ng Diyos sa mga huling araw sa katauhan po ng kapatid na Felix Manalo. Siya ang naging tagapag-alaga na isinugo ng Panginoong Kristo para pangalagaan ang Iglesia ni Cristo. Bilang tao, ang tao ay pumapanaw, pero mayroong leader na namamahala at hindi niya iniwang sira at giba. Namamalaging matatag ang Iglesia ni Cristo sa pamamahalang inilagay ng Diyos sa katauhan naman ng kapatid na Eduardo B. Manalo. Salamat sa Diyos at ikinararangal ko po na ako'y Iglesia ni Cristo na may dala ng tunay na aral, may sugong kinikilala na may tagapag-alaga sa tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Viewerista, in behalf sa amin, salamat ng maraming sa inyo at nagagamit namin ang iyong platform upang marinig nila yung stand na amin pong tinitindigan at sinasampalatayanan. Hindi magulo, hindi pa bago-bago, kung ano noon, yun din ngayon, at namamalaging matibay at mamamalaging matatag ang aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Salamat, viewerista.